Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,479-87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi gumagalaw si Lizardo, at ang kanyang likod ay tuwid na parang sibat. Sa oras na ito, ang nakakatakot na pulang dugong sinag ng espada ay bumabangga sa dominanteng gininto ang berdeng atake ng espada ni Pink Storm. Nagbanggaan ang dalawang espada, tila pantay ang tugma. Gayunpaman, sa isang kisap mata, biglang lumawak ang pulang sinag ng espada na kumikinang na parang paglubog ng araw. Napakaliwanag ng liwanag nito kaya tila umatras sa takot ang gininto ang berdeng espada. Arg! Isang kakaiba at malungkot na tili ang umalangaw-ngaw mula sa gitna ng battle ring na nagdulot ng kilabot sa mga tao. Iyan ang boses ng espiritu ng espada ni Pink Storm. Kasabay ng pagbagsak ng mga salitang ito ay ang pagkawala ng gininto ang berdeng espada. Gayon din, nawala rin si Pink Storm at muling lumitaw sa labas ng battle ring. Boom! Marahas na nayanig ang harang ng tumama rito ang pulang dugong sinag ng espada, na para bang anumang oras ay mababasag ito. Gayunpaman, sa huli, nagawa nitong makayanan ang atake. Nang makita ito, natanto ni Alvin. Parang ang atake ng isang 4-star God of War ang siyang limitasyon na kayang tiisin ng harang na ito. Makakakapasok si Lizardo sa top 30, tuwang-tuwa si Alvin nang manalo si Lizardo sa laban. Matapos ang tagumpay ni Lizardo, taglay na niya yon ang lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Bukod sa mga Heavenly Emperor at matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple, maraming matatalinong batang henyo ang nakakaalam na nagkaroon ng tagumpay si Lizardo. Kahit ang mga hindi nakakaalam noon ay nahulaan na kung ano ang nangyari ngayon. Medyo mahigit 600 taong gulang pa lamang siya ngunit taglay niya ang lakas ng isang 4-star God of War. Tila mas may talento pa siya kaysa kay Alvin. Tama. Ang lakas ni Alvin ay kapantay lamang ng isang 3-star God of War. Bagamat nanalo na si Alvin dati, ang kanyang kalaban ay isang 2-star God of War lamang. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay nakakakumpirma lamang na mas malakas siya kaysa sa isang 3-star God of War. Hindi nakakagulat na inakala ng mga tao na mas malakas si Lizardo kaysa kay Alvin matapos mapanood ang laban ni Lizardo. Hindi na kailangang sabihin pa, walang pakialam si Alvin sa opinyon ng ibang tao tungkol sa kanya. Lizardo, itinago mo ba ang lakas mo kanina o nakalusot ka ba sa kalagitnaan ng labanan? Tanong ni Pink Storm, na dinurog ang kanyang Jade Token at umalis sa larangan ng digmaan kanina, nang may mapait na ngiti. Ang iilang mga batang henyo na hindi pa rin nakakaalam ng tagumpay ni Lizardo ay nagulat at nagsimulang mag-usap-usap. Ano ang sinasabi ni Pink Storm? Akala ba niya ay biglang nagkaroon ng tagumpay si Lizardo kanina? Hindi ba't nakakatakot yun? Naiisip mo ba kung gaano kagaling ang kanyang kakayahan sa pag-intindi para magkaroon ng biglaang tagumpay? Tama. Napakasumpungin niya taga. Samantala, sumagot si Lizardo kay Pink Storm, nga pala, dapat kitang pasalamatan para dyan. Hindi ako makakalusot ng ganito kabilis kung hindi dahil sa pressure mula sa atake ng iyong espada. Ang kumpirmasyong ito ay nagdulot muli ng kaguluhan sa mga batang henyo kahit na nahulaan na ito ng karamihan sa kanila. Nang makabalik si Lizardo sa kanyang upuan, nakangiting nagtanong si Alvin, Lizardo, sigurado ka naman sigurong makapasok sa top 30, di ba? Ngumisi si Lizardo. Ang mga pagsisikap ni Senior Berting na turuan ako ay magiging walang kabuluhan kung hindi pa rin ako makapasok sa top 30 sa labanan ng mga henyo. Nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Lizardo. May kinalaman ba sa aking Panginoon ang iyong tagumpay? Tumanggaw si Lizardo. Napangiti siya habang sinasabing, hindi sana ako nagkaroon ng biglaang tagumpay kung hindi ako ginabayan ni Senior Berting noon. Siyempre, ang pressure mula sa atake ni Pink Storm ay gumanap din ng mahalagang papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at nagtanong, Alvin, ang kasalukuyang lakas ko ay dapat maihahambing sa iyo. Tama ba? Ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay isang misteryo pa rin kay Lizardo. Bago ang kanyang tagumpay, hindi niya ito tinanong kay Alvin dahil alam niyang mas mahina siya kaysa kay Alvin.
Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang tagumpay dahil sa batas ng pagkawasak at pagkakaroon ng lakas ng isang 4-star God of War, mas naging kumpiyansa siya. Mahiwagang ngumiti si Alvin at sinabing, malalaman mo rin kapag naglaban na tayo. Maghihintay ako kung ganoon. Tumanggaw si Lizardo. Baka sa mga mata niya ang bahid ng pakikipaglaban ng mga oras na iyon. Sa sandaling ito, tinaasan ni Sydney si Lizardo habang sinasabing, Lizardo, ang galing mo. Nakalusot ka pa nga sa gitna ng labanan. Hindi dapat maging problema para sa iyo na makapasok sa top 30 ngayong taglay mo na ang lakas ng isang 4-star God of War. Tumingin si Lizardo kay Sydney at magalang na tumango. Sigurado akong makakapasok ka rin sa top 30. Sa katunayan, malamang na 4 na tao sa grupo natin ang makakapasok sa top 30. Top 30. Sandaling natigilan si Sydney sa sinabi ni Lizardo. Nang makabawi siya ng katinoan, umiling siya at sinabing, Lizardo, ang layunin ko ay hindi makapasok sa top 30. Ang layunin ko ay makapasok sa top 3 sa labanan ng mga henyo. Nangungunang 3. Hindi lang si Lizardo, kundi pati na rin si Alvin at ang iba pa ay nagulat sa sagot ni Sydney. Hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kaambisyosa. Kapatid na Sydney. Sa sandaling ito, inabot ni Chanyo ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Sydney bago ito umiling at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, mabuti ang maging ambisyoso, ngunit mahalagang maging makatotohanan din. Sa aking palagay, dapat mong hangarin na makapasok sa top 100. Gaya ng kasabihan, kung mas mataas ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo. Bagamat hindi gaanong kilala ni Chanyo si Sydney, hindi niya inisip na masyadong malakas si Sydney, batay sa ugali ni Sydney. Ang mga malalakas ay karaniwang malamig at palakaibigan. Natuklasan nila na si Sydney ay isang madaldal matapos nilang makilala siya. Dahil dito, hindi niya inisip na si Sydney ay magiging kasing lakas ni na Alvin, Lizardo, o Jude. Hindi ka naniniwala sa akin. Sumulyap si Sydney kay Chanyo. Sige. Maghintay ka lang at tingnan mo. Kung ang Title Temple ang magayos para makalaban ako sa isang taong maihahambing sa isang 4-star God of War, tiyak na matatalo ko siya. Nagkataon, ilang labanan pagkatapos ng labanan ni Lizardo, si Sydney ang pangalawang tao sa grupo ni Alvin na tinawag upang pumasok sa battle ring. Ang kanyang kalaban ay nagngangalang Layton. Layton. May kung anong pumukaw sa isip ni Alvin nang makita niyang lumitaw ang pangalan ni Layton. Nag-iwan ng marka ang pangalang ito sa kanya nang tiningnan niya ang listahan ng nangungunang 300 kalahok. Sus Mariosep. Si Layton pala. Si Chanyo, na nakaupo sa tabi ni Sydney, ay biglang tumayo at tumingin kay Sydney nang may bahid ng hindi makapaniwala. Kapatid na Sydney, natupad na ang iyong hiling. Namangha ako. Kapatid na Sydney, may alam ka bang mga pamamaraan para makita ang hinaharap? Hindi ba dapat ay dalubhasa ka sa batas ng panahon? Taliwas sa sinabi ni Chanyo, hindi naunawaan ni Sydney ang batas ng oras. Si Layton to. Nagningning ang mga mata ni Sydney nang tumayo siya. Parang kilala ako ng Title Temple na inayos ang laban ko kay Layton, isang taong kasing lakas ng isang 4-star God of War, sa mga unang laban ng ika-4 na round. Bukod dito, siya rin ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Sa mga salitang ito, sa wakas ay naalala ni Alvin kung bakit nag-iwan ng marka sa kanya ang pangalan ni Layton. Pinaghihinalaang mas malakas si Layton kaysa sa isang 4-star God of War. Ang tunay na disipulo ng Jade Emperor. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa gwapong binata na kakalabas lang mula sa kaliwang sulok ng mga upuan ng mga manunood. Matangkad at matipuno ang gwapong binata. Nakasabit ang mahaba niyang buhok sa likod ng kanyang turkesang damit. Ang makakapal niyang kilay ay perpektong nakabalangka sa kanyang malalaki at matingkad na mga mata, at tila may ngiti siyang permanenteng nakaukit sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang iba pang mga batang henyo ay nag-uusap-usap sa isa't isa. Si Layton yan. Sus Mariosep. Isa na namang kalahok na pinaghihinalaang mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War ang pumasok sa battle ring. Isang dekada na ang nakalilipas, si Layton ay sinasabing maihahambing na sa isang 4-star God of War. Sino si Sydney? Malas niya na siya ang napiling lumaban kay Layton. Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Sydney. Maaari ba siyang maging katulad ni Glide? Siguro hindi naman malaking bagay sa kanya ang labanang ito.
Masyado kang nag-iisip. Sa tingin mo ba ay napakaraming taong katulad ni Clyde? Sa gitna ng mga pesimistikong boses, ngumiti si Sydney at sinabi kay Alvin at sa iba pa, manood kayong mabuti. Matatapos din ito sa isang kisap mata. Siguraduhin hindi ninyo ito mapapalampas. Kasunod nito, lumipad si Sydney papunta sa battle ring. 3,480. Itong si Sydney, nang ibalik ni Alvin ang tingin kay Sydney, natuklasan niyang ang laging ngiti sa mukha ni Sydney ay napalitan ng isang walang pakialam na ekspresyon. Si Sydney, na mukhang malamig at malayo ngayon, ay parang ibang-iba na. Mahusay ang pag-arte ni Brother Sydney. Mas mukha na siyang pambihirang henyo ngayon, nakangiting sabi ni Chanyo. Malinaw na inakala niyang nagpapanggap lang si Sydney. Sa katunayan, karamihan sa mga taong naruroon ay hindi nag-isip na ang isang taong tulad ni Sydney ay malakas. Lahat sila ay sigurado na madali siyang matatalo ni Layton, ang tunay na disipulo ng Emperador ng Langit ng Emperador ng Jade sa Langit. Hindi nagulat ang mga tao nang umatake si Layton gamit ang lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Gayunpaman, nagulat sila nang makita nilang sinalag ni Sydney ang atake ni Layton at gumanti. Isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang bumulusok at agad na binalot si Layton. Sa kabila ng pagpupumiglas ni Layton at paggamit ng kanyang Emperor-grade celestial weapon, na naglalaman ng isang artifact soul, hindi siya makawala sa pagkakagapos ni Sydney. Nang gumamit ng mas maraming lakas si Sydney upang higit pang pigilan si Layton, dinurog ni Layton ang kanyang Jade Token. Kasabay noon, tinalo ni Sydney si Layton gamit lamang ang 2 galaw. Sa sandaling ito ay kasing tahimik ng isang sementeryo sa lugar ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Si Sydney ang unang bumasag sa katahimikan. Sayang naman. Mukhang hanggang dito na lang ang lakas ng tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Parang sina Alvin at Declan lang ang kailangan kong kalabanan gamit ang buong lakas ko, ang mga tunay na disipulo ng Heavenly Emperors ng Solitary Destructive Heaven at ng Pavilion Shaft Heaven. Pagkatapos magsalita ni Sydney, bumalik siya sa kanyang upuan. Bago umalis si Sydney, nagtanong si Layton ng may hindi magandang ekspresyon sa mukha, "Sino ka?" Ginawa ni Layton ang lahat ng kanyang makakaya kanina, ngunit mas malakas si Sydney kaya't natalo siya sa isang iglap. "Ako si Sydney. Isa lang akong walang kwentang tao," sabi ni Sydney habang lumingon kay Layton ng walang pakialam. Gayunpaman, pagbalik niya sa kanyang upuan, agad na nawala ang kanyang kawalang bahala. Tiningnan niya si Alvin at ang iba pa nang may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, "Ano sa palagay ninyo? Tumingin ba kayo ng malapitan gaya ng sinabi ko sa inyo kanina?" Sa sandaling ito, sina Alvin, Lizardo, Chanyu, Troy, John Rick, at maging si Jude ay nakatingin kay Sydney nang may gulat at hindi makapaniwala. Para bang unang beses nilang nagkita si Sydney. "Sino ka? Bakit mo ako nilapitan? Anong pakay?" Seryosong tanong ni Alvin habang nakataas ang isang kilay. Hindi maikakailang nabigla siya sa lakas ni Sydney. Katulad ni Chanyo, hindi niya inakalang napakalakas ni Sydney batay sa ugali ni Sydney. Gayunpaman, matapos masaksihan ang labanan ni Sydney, napagtanto niya na si Sydney ay hindi mas mahina kaysa sa isang 5-star God of War. Sa mga nakaraang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, ang pinakamataas na bilang ng mga kalahok na maihahambing sa isang 5-star gods ay 9 lamang. Simula noon, ang bilang ay bumababa. Kakaunti ang mga batang henyo na wala pang 1,000 taong gulang na nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War kamakailan lamang. Hindi madaling gawain ang magkaroon ng ganitong lakas sa murang edad. Dahil dito, hindi maiwasan ni Alvin na maging maingat kay Sydney na naging palakaibigan sa kanya simula pa noong una. Inisip niya kung may lihim na motibo si Sydney sa paglapit sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kumunot ang noo ni Lizardo habang si Chanyo at ang iba pa ay takot na tumingin kay Sydney. Totoo ba na may itinatagong motibo si Sydney? Medyo nalilito si Sydney, "Ano ang gagawin ko? Lumalapit lang ako sa iyo para makilala kita. Gusto kitang talunin sa labanan ng mga henyo para maipagmalaki ko sa matandang iyon." Ang matandang iyon. Tinaas ni Alvin ang kanyang mga kilay. "Siya ang aking Panginoon." Nakangiting sabi ni Sydney, "Ang iyong Panginoon ay binugbog ng matandang iyon noon."
Gayunpaman, pagkabalik ng iyong Panginoon mula sa impyerno ng Osiria, ang matandang iyon ay humamon sa iyong Panginoon at binugbog hanggang sa maging palpo ng kopya ng iyong Panginoon, na hindi man lang mula sa pangunahing batas na naunawaan ng iyong Panginoon. Matagal na akong nasa tabi ng matandang iyon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang dumanas ng labis na pagkatalo. Dahil dyan, ang aking layunin, ang pagsali sa labanan ng mga henyo, ay talunin ka upang maipagmalaki ko sa matandang iyon na natalo ko ang tunay na disipulo ng taong bumugbog sa kanya. Kasunod nito, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Berting para i-verify ang mga salita ni Sydney. Iyan ba ang disipulo niya? Medyo nagulat si Berting nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Huwag kang mag-alala, hindi siya nagsisinungaling. Kanina, noong umatake siya, akala ko ang mga galaw ni Sydney ay katulad ng sa taong iyon. Hindi ko inaasahan na disipulo pala siya ng taong iyon. Guru, bago ka pumasok sa impyerno ng Osiria, natalo ka na ba ng kanyang amo? Sinabi sa akin ni Elder Hal na bago ka pumasok sa impyerno ng Osiria, isa ka ng 8-star God of War, gulat na tanong ni Alvin. Ang kanyang Panginoon ay isang eksperto na namumuhay ng mag-isa. Siya ay isang 9-star God of War na malapit ng maging Diyos, sabi ni Berting. Dahil dito, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit natalo ang kanyang Panginoon noon. Madali lang para sa isang 9-star God of War na talunin ang isang 8-star God of War. Gayunpaman, matapos makamit ni Berting ang pagiging Diyos, natural lamang na ang mga hindi pa nakakamit ng pagiging Diyos, tulad ng Panginoon ni Sydney, ay walang kapantay kay Berting. Hindi magiging madali para sa iyo na talunin ako. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nakatingin kay Sydney. Gamaan ang kanyang pakiramdam matapos kumpirmahin ni Berting na wala talagang masamang intensyon si Tang Sangpao. Gusto lang siyang talunin ni Sydney para maipagmalaki niya ito sa kanyang Panginoon. Mukhang isa ka man lang 5-star God of War. Nagliwanag ang mga mata ni Sydney. May hinala na ako nito dati, pero ngayong nakumpirma mo na, excited na talaga akong makipaglaban sa iyo. Hindi na hinintay ang sagot ni Alvin, sabik na lumingon si Sydney upang tingnan si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title Temple, at sumigaw, Vice Temple Master Shu, maaari mo bang italaga si Alvin sa akin para sa susunod kong laban? Hindi na ako makapaghintay na makalaban siya. Bahagyang nagulat si Zukay kay Sydney. Sa huli, sinulyapan niya lang si Sydney bago iniwas ang tingin, hindi pinansin. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga batang henyo sa mga battle ring at sinabing, ituloy mo. Pansamantalang tumigil sa pakikipaglaban ang mga kalahok sa mga battle ring dahil gusto nilang mapanood ang laban ni Layton. Sino ang mag-aakala, tulad ni Felipe, matatalo rin si Layton ng isang walang kwentang tao. Mayroon na ngayong isa pang kalahok na kasing lakas ng isang 5-star God of War na lumitaw sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Higit sa lahat, sa mga natatanging kalahok na ito, dalawa sa kanila ay hindi alam ang pinagmulan. Napakayabang. Ang lakas ng loob niya na baliwalain ako. Kapag narating ko na ang pagka-Diyos, tiyak na pupunta ako sa templo ng titulo para bugbugin siya. Galit na sabi ni Sydney habang nakatingin sa likod ni Zukay. Sa kabila ng katotohanang mayroong 4 na patuloy na labanan, ang atensyon ng mga tao ay nakatuon na ngayon kay Sydney. Naakit sila sa misteryosong karakter na ito na kahalintulad ni Glide. Napakaraming tao ang nagtatangkang agawin ako. Iniisip ko kung dapat ko ba silang sabihin sa matanda pagbalik ko para mahahamon niya sila sa isang tunggalian. Bulong ni Sydney sa sarili habang nakapatong ang baba sa kanyang kamay, sumusulyap sa grupo ng mga Heavenly Emperor at mga nakatataas mula sa mga sangay ng Title Temple. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Sydney. Bahagyang natuwa at nawalan siya ng malay nang maisip niya kung paano gustong bugbugin ni Sydney ang kanyang amo, isang 9-star God of War, ang mga Heavenly Emperor at mga nakatataas mula sa mga sangay ng Title Temple. Natural lang, batay sa mga salita ni Sydney, alam niyang sinubukan ng ilan sa mga Heavenly Emperor at mga nakatataas mula sa mga sangay ng Title Temple na rekrutin si Sydney. Tutal, paano nila malalaman ang amo ni Sydney ay isang 9-star God of War? Malamang inakala nilang si Sydney ay isang mapagkumbabang cultivator na walang sekta. Alam ni Alvin na ang mga sumubok na mag-recruit kay Sydney ay hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos.
Tutal, hindi hahamakin ng mga Diyos ang kanilang sarili na mag-recruit ng mga Celestial maliban na lang kung ang Celestial ay talagang namumukod tangi. Bagamat napakalakas ni Sydney at tila may talento batay sa kanyang edad at lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War, hindi siya sapat na namumukod tangi para maakit ang atensyon ng mga Diyos. Bukod dito, wala nang garantiya ngayon na makakamit ni Sydney ang pagiging Diyos. Maraming mga henyo na namumukod tangi noong sila ay bata pa ngunit naging pangkaraniwan sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, mayroon ding mga pangkaraniwan ngunit naging namumukod tangi kalaunan. Gayunpaman, sa panahong ito, walang duda na si Sydney ay may talento at malakas para sa kanyang edad. Nang sumapit ang takip silim, nasa kalagitnaan pa lamang sila ng ika-4 na yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Sinabi ni Zukay, ang susunod na laban ang magiging huling laban ngayon, ang mga hindi pa natatawag ay magpapatuloy bukas. May posibilidad na ang ika-4 na round ay maaaring umabot pa hanggang sa susunod na araw. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang 10 pangalan ng mga lalahok sa mga huling laban para sa araw na iyon. Isa sa mga pangalan ang agad na nakakuha ng atensyon ng lahat, si Alvin. 3,481. Sa ikatlong round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, natalo ni Alvin ang isang 2-star God of War sa isang suntok lamang. Simula noon, walang nang ahas na hamanin siya sa isang tunggalian, kaya naman, ito na lamang ang pangalawang hamon niya simula noon. Ang kalaban ni Alvin ay isang hindi kilalang cultivator na nagngangalang Selvan, maaari rin ba siyang maging disipulo ng isang ekspertong naninirahan sa liblib na lugar? Nagsimulang mag-isip-isip ang mga tao nang makita nilang ang kalaban ni Alvin ay isang taong hindi pa nila naririnig noon. Kaya naman, naalala nila sina Clyde at Sydney na nagpakita ng kanilang kahangahangang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War noon. Gayunpaman, mabilis na napagpasyahan ang kanilang haka-haka. Si Selvan ay isang young master ng Heaven and Earth Celestial Sect, isang puwersang nasa antas langit sa Transcendence Heaven. Taglay na niya ang lakas ng isang 2-star God of War 100 taon na ang nakalilipas, at noong ikalawang round ng Battle of the Geniuses, ang lakas na ipinakita niya ay parang lakas ng isang nangungunang 2-star God of War. Bagamat hindi sikat si Selvan sa buong Devata Realms, kilala siya sa Transcendence Heaven. Kaya naman, mabilis na nagsalita ang mga mula sa Transcendence Heaven at itinuwid ang mga haka-haka ng iba. Nang malaman ng mga batang henyo ang tungkol sa pinagmulan ni Selvan, umiling sila sa pagkadismaya. Ang Title Temple ay nagpapakita ng malaking pabor kay Alvin sa pamamagitan ng pagpapare sa kanya sa isang napakadaling kalaban. Hindi ako sang-ayon. Tutal, sino ang nakakaalam kung itinatago ni Selvan ang kanyang lakas? May posibilidad na katulad lang siya ni Clyde at Sydney na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Bukod dito, kahit na ang lakas niya ay maihahambing lamang sa isang 4-star God of War, may pagkakataon pa rin siyang talunin si Alvin. Masyado kang nag-iisip. Bihira na lang magkaroon ng dalawang maitim na kabayo tulad ni Clyde at Sydney sa labanan ng mga henyo. Sa palagay ko ay wala nang maraming sorpresa sa mga susunod na mangyayari. Kahit na may mga sorpresa, duda ako na mayroon sa mga ito na magiging kasing gulat ni Clyde at Sydney. Sa palagay ko ay hindi itinatago ni Selvan ang kanyang tunay na lakas. Habang masigasig na nag-uusap ang mga tao, sina Alvin at ang 9 na iba pang kalahok ay pumasok sa kani-kanilang mga battle ring. Si Selvan ay isang ordinaryong binata na may katamtamang laki ng pangangatawan at nakasuot ng mag-agarang damit. Hindi siya mapapansin sa gitna ng maraming tao dahil sa kanyang itsura. Sa sandaling ito, tumingin si Selvan kay Alvin nang may nag-aalab na tingin habang sinasabi, "Alvin, alam kong wala akong laban sa iyo, pero nasa sabik pa rin akong labanan ka." Tumango lang si Alvin bilang tugon. Ang natitirang 8 kalahok sa iba pang mga battle ring ay halos hindi makapagsalita nang marinig ang mga salita ni Selvan. Inaasahan na nila ang isang matinding labanan sa pagitan nina Alvin at Selvan, ngunit agad na inamin ni Selvan ang kanyang pagkatalo. "Aatake na ako ngayon," sabi ni Selvan. Kasunod nito, isang enerhiyang esmeralda ang biglang lumabas, nag-iba bilang mga baging nakasingkapal ng mga higanteng sawa na tumama kay Alvin. Madaling nag-teleport si Alvin at lumitaw sa likod ni Selvan sa isang kisap mata lamang. Biglang nagbago ng direksyon ang mga baging na parang inaasahan na ni Selvan ang kilos ni Alvin. Sumugod sila, balak ikulong si Alvin.
Break! Bulong ni Alvin habang tinatahak niya ang mga baging. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga pinong linya sa umuugong at pabaluktot na kawalan sa paligid niya. Kasunod nito, ang mga baging na tumutusok patungo sa kanya ay agad na nawasak ng pabaluktot na kawalan sa paligid niya. Para bang ang espasyo sa paligid niya ay naging isang pinaghihigpitang sona na hindi maaaring pasukin ng iba. Hindi alam ni Selvin na ginamit na pala ni Alvin ang elementary mastery daw na natutunan niya kamakailan. Inisip niya na isa itong atake mula sa isang fused profundity mula sa batas ng kalawakan. Alvin, susuko ako at aalis sa battle ring kung kaya mong iwasan ang atakeng ito. Ungol ni Selvin bago lumitaw ang isang mukhang ordinaryong tungkod na kahoy sa kanyang kamay. Kumislap ng may liwanag ang kahoy na tungkod habang dumadagsa ang celestial origin energy. Kasunod nito, mabilis na tumubo ang damo sa battle ring. Swoosh! 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 Tinapik ni Selvin ang tungkod na kahoy sa lupa bago nagsimulang magsalapid ang daan-daang baging, na bumuo ng isang malaki at makapal na baging. Boom! Nanatiling hindi natinag si Alvin nang harapin niya ang napakalaking baging na tumutusok patungo sa kanya. Nang makita ito, maraming tao ang nagulat nang makita nilang si Alvin ay may balak talagang umiwas sa mabangis na atake. Ang atake ni Selvin ay naglalaman ng puwersa ng isang nangungunang 2-star God of War, ngunit si Alvin ay hindi nababahala. Huwag mong sabihing plano niyang harapin ng direkta ang atake. Kahit ang isang 3-star God of War ay hindi kayang harapin ng direkta ang atakeng ito, tama ba? Anong ginagawa niya? Sa oras na ito, ang higanteng baging ay 10 metro lamang ang layo mula kay Alvin. Kahit ang isang 3-star God of War ay hindi makakaiwas sa atake sa oras na ito. Anong ginagawa ni Alvin? Karamihan sa mga tao ay nalito nang makita nila si Alvin na nakatayong walang kibo. Nang ang higanteng baging ay 5 metro na lamang ang layo mula kay Alvin, ito ay nawasak ng umuugong at pabago bagong kawalan sa paligid ni Alvin sa isang kisap mata lamang. Para bang mayroong isang pananggalang na harang sa loob ng 5 metrong radius mula sa kanya. Kasabay noon, nawasak ang higanteng baging bago pa man ito mahawakan ng gilid ng damit ni Alvin. Anong nangyari? Anong teknik yan? Kaya ba ng batas ng kalawakan ang ganito? Maraming mga batang henyo ang nagulat at nalito. Sa kabaligtaran, ang mga emperador sa langit at mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ay likas na tumayo dahil sa gulat. Maging si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple na namumuno sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, ay tumingin kay Alvin nang hindi makapaniwala. Hindi tulad ng mga batang henyo, malinaw na nakita ng mga Heavenly Emperor at matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ang mga kilos ni Alvin at naunawaan ang nangyayari. Ito ang mastery daw. Mga langit. Hindi lamang nilikha ng nag-iisang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ang sarili niyang Space Sword daw batay sa Destructive Sword daw, kundi nagawa rin niyang lumikha ng sarili niyang mastery daw. Napakalaking talento. Tunay na mapalad si Emperador Berting sa langit na magkaroon ng isang tunay na disipulo na may talento. Lumikha na siya ng 2 daw bago pa man siya maging Diyos. Kahit na isa lang ang daw na nilikha niya, garantiya na malapit na siyang maging Diyos. Sa pamamagitan ng 2 daw, hindi lang siya magiging Diyos, kundi ituturing din siyang talento kahit na maging Diyos na siya. Batay sa potensyal ni Alvin, walang nagduda na makakamit ni Alvin ang pagiging Diyos hanggat hindi siya namamatay ng wala sa panahon. Bukod dito, alam nilang ituturing siyang pambihira kahit na pagkatapos niya maging isang Diyos. Marami sa mga nabuhay ng matagal na panahon ang nainggit nang makita nila ang pagpapakita ng lakas ni Alvin. Samantala, si Berting, ang Panginoon ni Alvin, ay nagulat din nang makita niya ang pagganap ni Alvin. Tulad ng lahat, natuklasan niya lang na ang kanyang tunay na disipulo ay lumikha ng sarili niyang mastery daw at nagawang ibaluktot ang espasyo sa paligid niya ayon sa kanyang kagustuhan. Napansin ni Finian, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ang reaksyon ni Berting kaya nagtanong siya, "Kapatid na Feng, hindi mo ba alam na ang junior nephew na si Duan ay lumikha ng sarili niyang mastery daw?" Tumango si Berting. Tunay na napakatalino ng tunay mong disipulo, naiinggit na sabi ni Finian, base sa kanyang pag-atake, nararamdaman kong ang antas ng kanyang mastery daw ay maihahambing sa antas ng aking Devo Uring daw.
Hindi na talaga ako makapaghintay na makita kung gaano siya magiging malakas kapag naabot na niya ang pagka-Diyos. Hindi lahat ay may kakayahang bumuo ng isa sa apat na daos ng langit at lupa. Ang lakas ng isang tao noong siya ay isang celestial ay lubhang naiiba pagkatapos maging isang Diyos. Lalo na ito para sa mga nakabuo na ng kanilang sariling mga daos. Sa oras na ito ang Mastery Dao. Sa wakas ay naunawaan na ng ilang mga batang henyo, kabilang si Jude, ang nangyayari. Instinctive na tumayo si Jude at tumingin kay Alvin ng may komplikadong tingin. Bagamat ang Space Sword Dao at ang Mastery Dao na binuo ni Alvin ay nasa elementarya pa lamang na yugto, hindi pa ito nangyari sa lahat ng Devata Realms para sa isang Celestial na bumuo ng dalawang Dao bago makamit ang pagka-Diyos. Bukod dito, nagawa niyang bumuo ng isa sa apat na Dao ng langit at lupa. Bukod sa pagiging Diyos, ito ay isang malakas na indikasyon na siya ay nasa tamang landas tungo sa pagiging isang supreme powerhouse. 3,482. Kailan pa naging ganoon kadali ang pagbuo ng isang Dao ng langit at lupa? Ang tingin ni Jude kay Alvin ay parang unang beses niya itong nakita. Si Jude ay nagtataglay ng isang mahalagang kayamanan na naging sanhi ng pagbagsak ng angka ng Ling sa lupain ng banal na alay. Kahit sa tulong ng mahalagang kayamanang iyon, nagawa lamang niyang bumuo ng limitless Dao at maunawaan ito hanggang sa elementarya, na siyang parehong yugto ng pag-unawa ni Alvin sa kanyang Space Sword Dao at Mastery Dao. Higit sa lahat, kahit sa kayamanang iyon, isang Dao lamang ang nagawa niyang bumuo. Sa sandaling ito, ang masiglang diwa ni Jude sa pakikipaglaban ay makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Bumulong siya sa sarili, kasalukuyan akong nasa likod mo pagdating sa apat na daos ng langit at lupa. Gayunpaman, tiyak na malalampasan kita sa lahat ng aspeto sa hinaharap. Bilang isang direktang inapo ng angka ng Ling sa Divine Offering Realm, hindi ko hahayaang matalo ako ng isang tao mula sa isang makamundong kaharian. Bagamat alam ni Jude na nasa likod niya si Alvin, hindi siya nawala ng sigla. Tutal, mahaba pa ang hinaharap, at may oras pa siya para malampasan si Alvin dahil nasa elementarya pa lamang ang kanilang mga Dao. Ang Dao ng kahusayan. Bagamat karamihan sa mga batang henyo ay nakarinig na tungkol sa apat na Dao ng langit at lupa, hindi nila masasabing si Alvin ang bumuo ng Mastery Dao. Nalaman lamang nila ito nang marinig nila ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga nakakaalam. Sinasabing kung ang isang tao ay makapagtaas ng isa sa apat na daos ng langit at lupa, maaari silang agad na makamit ang pagka-Diyos. May mga bali-balita na ang emperador ng langit na si Berting ay nakamit ang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Mayroong ilang 9-star gods of war na ang pag-unawa sa batas ay mas mahina kaysa sa 8-star gods of war. Gayunpaman, nababawi nila iyon matapos mabuo at maunawaan ang isang elementarya na Dao. Sus Mariosep. Hindi ka panipaniwala ito. Si Alvin ay mahigit 600 taong gulang pa lamang ng bahagya, ngunit nagawa niyang bumuo ng dalawang Dao. Bagamat nasa elementarya pa lamang ang mga Dao, sandali na lamang bago niya mas maunawaan ang kanyang mga Dao. Sinasabing may ilang Heavenly Emperors na bumuo ng isang elementary Dao. Halimbawa, si Heavenly Emperor Finian ng Pavilion Shaft Heaven ay bumuo ng isang Devouring Dao habang ang Heavenly Emperor ng 10,000 Beast Heavens ay bumuo ng Limitless Dao. Ang mga batang henyo na napili upang lumahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay pawang namumukod tangi. Hindi mahalaga kung sila ay nagmula sa isang sikat na puwersa o mga disipulo ng mga ekspertong naninirahan sa liblib na lugar, ang kanilang mga nakatatanda ay pawang mga makapangyarihang tao sa Devata Realms. Kaya naman, natural lamang na narinig na nila ang tungkol sa apat na Dao ng langit at lupa kahit na hindi pa nila ito nakikita noon. Bago ngayon, karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng apat na Dao ng langit at lupa noon. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang Sword Dao, isang Dao na may armas, noong ikalawang round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms nang kumilos si Alvin. Bagamat karamihan sa kanila ay nalaman kalaunan na si Alvin ay bumuo ng isa pa sa apat na Dao ng langit at lupa, natagalan bago nila nakilala ang Dao bilang ang Mastery Dao. Nang maalala nila kung paano tila hindi tinatablan si Alvin sa loob ng 5 metrong radius at kung paano sinira ng espasyo sa paligid niya ang mga baging, unti-unti nilang nalaman na si Alvin ay bumuo ng isang Mastery Dao na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang espasyo sa paligid niya.
Dahil ito ay nasa elementarya pa lamang na yugto, walang duda na ang saklaw ng espasyong kaya niyang manipulahin ay lalo lamang lalago habang lumalalim ang kanyang pangunawa. Kasabay nito, ang mga emperador sa langit at ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ay nag-uusap din sa isa't isa. Si Alvin talaga ang bumuo ng 2 sa 4 na daw ng langit at lupa. Natatakot ako na ang gawaing ito ay wala pang katulad sa kasaysayan ng lahat ng Devata Realms, tama ba? Kay laking talento. Kailangan nating tanungin ang Title Temple tungkol sa bagay na ito. Tama iyan. Ang kasaysayan ng Title Temple ay kasing haba ng sa Devata Realms. Dapat nilang malaman kung may isang taong may ganitong talentong sumusuway sa langit na lumitaw noon. Marami sa mga emperador sa langit ang nagsimulang magtanong sa mga Temple Master ng mga sangay ng Title Temple. Gayunpaman, malabo lamang ang kanilang natanggap na mga sagot na nagsasabing hindi sila sigurado. Tutal, ang mga mula sa mga sangay ng Title Temple ay binalaan na ni Zukay na ilihim ang bagay na ito. Sa oras na ito, si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, ay tumugon sa isang Heavenly Emperor, ang mga Devata Realm ay matagal nang umiiral. Bagamat bihira ang isang henyo na tulad niya, sigurado akong hindi lang siya ang kahangahangang talento na lumitaw. Nag-alab ang mga mata ni Ares habang nakatingin kay Alvin at naisip sa sarili, ako, ang dakilang Panginoong niyan, ay hindi man lang nakapagbuo ng isang daw matapos makamit ang pagkadyos noon. Matapos ang kina ng kanyang katawan gamit ang aking sikretong pamamaraan, magkakaroon ako ng kanyang mga alaala at kaalaman. Sa oras na iyon, mauunawaan ko rin ang 2 daw. Si Alvin ang tunay na pinakamagandang regalo mula sa langit para sa akin. Ang kasakiman na kumikislap sa mga mata ni Ares ay lalong tumindi habang nakatitig siya kay Alvin na parang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ipinakita rin sa kanyang mga iniisip na tinatawag niya ang kanyang sarili na dakilang Panginoon Mian. Samantala, agad na nabahala si Alvin nang maramdaman niya ang sakam na titig ni Ares sa kanya. Nararamdaman niya ang masasamang balak ni Ares kahit sa malayo. Sa sandaling ito, si Selvin ay ngumiti ng taos puso habang sinasabi, Alvin, inaamin kong natalo ako. Masyado kang malakas. Kasunod nito, dinurog ni Selvin ang kanyang Jade Token at umalis sa battle ring. Hindi na siya nagtanong tungkol sa pag-atake ni Alvin dahil narinig niya ang masidhing talakayan sa kanyang paligid. Kasabay nito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Alvin habang pabalik siya sa kanyang upuan. Paano niya hindi makukuha ang atensyon ng lahat kung hindi lang niya binuo ang sarili niyang Space Sword daw batay sa Destructive Sword daw ng kanyang amo kundi binuo rin niya ang Mastery daw. Di nagtagal, nagsimulang magtaka ang mga tao tungkol sa pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan. Tutal, sa 2 nakaraang hamon niya, hindi niya ginamit ang batas ng kalawakan para talunin ang kanyang mga kalaban. Ang tanging mga lalim na ginamit niya mula sa batas ng kalawakan ay ang Teleportation Profundity at ang Space Elemental Profundity. May nagsabi, marahil, hindi pa niya natutunan kung paano pagsamahin ang kanyang lalim. Agad na pinabulaanan ng maraming tao ang mga salitang ito. Kalokohan. Imposible. Base sa kanyang celestial origin energy, malinaw na isa siyang 9 Palaces Celestial Emperor. Sa tingin mo ba ay hindi kayang pagsamahin ng isang taong may ganito kalalim na cultivation base ang mga lalim? Higit sa lahat, isa siyang taong bumuo ng 2 mula sa 4 na daos ng langit at lupa. Paano niya hindi natutunan kung paano pagsamahin ang kanyang mga lalim? Gaya ng takbo ng mundo, palaging may mga taong hindi sumasang-ayon. Ang mga nagdududa kay Alvin ay nagsalita upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. May hangganan ng enerhiya ng bawat isa. Alam kong si Alvin ay may mataas na kakayahan sa pag-unawa at napakatalino ng talento. Gayunpaman, mahigit 600 taong gulang pa lamang siya ng bahagya. Natural lang sa kanya na limitado ng kanyang edad. Tama. Bukod pa riyan, umakyat lamang siya sa isang Devata Realm ilang daang taon na ang nakalilipas. Napakahirap nito kaya nagawa niyang bumuo ng 2 daw sa loob lamang ng ilang daang taon. Paano rin niya matututunan ang pagsanib ng lalim? May posibilidad pa nga na hindi niya naunawaan ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas. Hindi na kailangang sabihin pa, walang pakialam si Alvin sa mga kumu-question sa kanyang mga kakayahan.
Bago pa man makaupo si Alvin, tiningnan siya ni Sydney nang may nagliliyab na mga mata at nagtanong, "Alvin, ano ang pagkakaintindi mo sa batas ng kalawakan? Bakit mo gustong malaman?" Natatawang sabi ni Sydney, "Kung karaniwan lang ang iyong pag-unawa sa batas ng kalawakan, hahamunin pa rin kita kahit na nakabuo ka na ng 2 sa 4 na daos ng langit at lupa. Gayunpaman, kung mataas din ang iyong pag-unawa sa batas ng kalawakan, hindi na kita hahamunin pa. Tutal, bakit ko naman sasadyaing maghangad ng pagkatalo at ipahiya ang aking sarili? Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang matandang iyon na kutsain ako. Tutal, tinutokso ko siya dahil sa pagkatalo niya sa iyong Panginoon." Medyo natuwa si Alvin sa mga sinabi ni Sydney. Pakiramdam niya ay isang talagang kawili-wiling karakter si Sydney. Tulad ng sinabi ni Chanyo, si Sydney ay may taglay na isang makapangyarihang nilalang. Si Sydney ay ganap na kabaligtaran ni Jude. Sa huli, nakangiting sumagot si Alvin, "Malalaman mo kung lalabanan mo ako." 3,483. Hindi lang si Alvin ang natuwa kay Sydney, kundi pati na rin si Chanyo at ang iba pa ay natuwa at nawala ng masabi. Angkop ba ang ganitong pag-uugali para sa isang taong nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War bago pa man umabot sa edad na 1,000? Paano siya naging ganito kaprangka at kawalang hiya? Pinapaisip mo na naman ako. Naina si Sydney sa sagot ni Alvin. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma at sinabing, "Kalimutan mo na lang yan. Hindi naman tayo maghaharap ng ganito kaga. Ako mismo ang makakapaghusga kung mapipilit ka ng mga kalaban mo na ipakita ang lakas mo. Sa oras na iyon, makakapagdesisyon na ako kung dapat ko bang isuko ang laban ko sa'yo." Maging si Alvin ay natigilan sa inasal ni Sydney. Kasunod nito, ibinaling ni Sydney ang kanyang atensyon kay Jude. Sa aming lahat, si Jude lang ang hindi pa nakakalaban. Pagkatapos ng 2 labanan, sa wakas ay lumitaw ang pangalan ni Jude. Ang pangalan ng kanyang kalaban ay Rafi. Nalaman ni Alvin at ng iba pa ang tungkol sa lakas ni Rafi sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa kanilang paligid. Bagamat nakalista ang mga detalye ng mga kalahok ayon sa Title Temple, natural lamang na hindi maalala ni Alvin ang bawat kalahok. Ang naaalala lamang niya ay ang mga mas malakas o maihahambing sa isang 4-star God of War, at wala sa kanila si Rafi. Sa wakas, pagkakataon na ni Rafi. Kasing lakas na niya ang isang 3-star God of War, isang dekada na ang nakalilipas, kaya malamang mas malakas na siya ngayon. Si Rafi ay isang nangungunang prodigy sa First Celestial Pavilion, isang puwersang nasa antas langit sa Blazing Heaven. Sa edad na mahigit 800 taong gulang, ang kanyang lakas ay tinatayang kapantay ng isang 3-star God of War. Maraming tao ang naniniwala na siya ay magiging kasing lakas ng isang 4-star God of War bago tumuntong ng 1,000 taong gulang. Sa kabilang banda, si Jude ay isang cultivator na walang sekta mula sa Windprop Heaven. Bagamat isa siyang cultivator na walang sekta, siya ang pinakamalakas sa mga batang henyo na dinala rito ng Title Temple sa Windprop Heaven. Bukod dito, noong ikalawang round ng Battle of the Geniuses, makikita mo kung gaano siya katekot kapag pinapatay ang isang taong maihahambing sa isang nangungunang 2-star God of War. Kahit papaano, kasing lakas siya ng isang 3-star God of War. Sinabi ng mga batang henyo na nagmula sa Windprop Heaven na si Jude ay kasing lakas ng isang nangungunang 3-star God of War. May posibilidad na kasing lakas din siya ng 4-star God of War. Tila may alam ang mga tao tungkol kay Jude. Malinaw na nagtanong-tanong na sila tungkol sa kanya. Nakatayo si Jude sa battle ring sa tapat ng kanyang kalaban na si Rafi. Si Rafi ay isang seryosong binata na nakasuot ng magagandang damit. Tahimik na nagkaharap ang seryosong si Rafi at ang malungkot na si Jude. Swoosh! Walang anumang babala, si Rafi ang unang gumawa ng hakbang. Inilabas niya ang kanyang celestial weapon na parang isang maliit at magandang kaldero bago niya ito itinapon pataas sa kalangitan. Agad na nagliyab ang apoy sa paligid ng kaldero habang mabilis itong lumalaki. Nang sa wakas ay bumaril ito patungo kay Jude at bumagsak mula sa itaas, nagmukha itong isang buhay na bulkan. Nanatiling walang ekspresyon si Jude nang harapin ang napakalaking kaldero. Nang ibaba ang kaldero, agad na lumitaw ang kanyang death doppelganger na nababalutan ng maladragon na itim na ambon. Walang takot na sumugod patungo sa kaldero ang kapareho ni Jude. Putok! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin nang bumangga ang doppelganger ni Jude sa higanteng kaldero.
Maya-maya ay sumiklab ang apoy at binalot ang Death Doppelganger. Kasabay nito, malungkot ang ekspresyon ni Rafi, at makikita ang mga ugat na lumalabas sa kanyang noo. Tila umaatake siya ng buong lakas sa sandaling ito. Napigilan ba niya si Jude? Biglang umungol. Ang Death Doppelganger ay nagpakawala ng isang mabangis na ungol habang lumilipad ito palayo sa abot ng nag-aalab na apoy. Ang mga mapupulang mata nito ay mukhang nakakatakot habang ang aura ng kamatayan ay nagsimulang sumulpot sa paligid niya bago nag-iba sa hindi mabilang na sinag ng espada na pumupuksa ng apoy. Swoosh! 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 Kasunod noon, tinipon ng Death Doppelganger ang lahat ng death aura sa paligid ng kamao nito bago nito sinuntok ang higanteng kaldero. Ang higanteng kalderong nawala ng apoy ay lumipad kasabay ng isang malakas na kalabog. Si Rafi, na kumokontrol sa kaldero mula sa malayo, ay agad na dumura ng dugo habang siya ay nauutol-utol pa atras. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel sa sandaling ito. Talo ako. Itinaas ni Rafi ang nanginginig niyang kamay at kinuha ang kalderong lumiit na kasing laki ng kanyang palad bago ito itinago. Sa isang kisap mata lang, nanalo si Jude sa laban nila ni Rafi bago pa man maintindihan ng iba ang nangyayari. Iilang matatalinong batang henyo lamang ang nakakaalam na umatake si Rafi nang walang pigil kanina ngunit hindi pa rin niya napigilan si Jude. Hindi lang iyon, madaling natalo ni Jude si Rafi sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Mula simula hanggang katapusan, hindi gumalaw si Jude ni ginamit ang kanyang celestial weapon. Ang kanyang doppelganger lamang ay sapat na upang talunin si Rafi. Dati, may haka-haka na si Jude ay nagtataglay ng lakas ng isang nangungunang 3-star God of War. Gayunpaman, pagkatapos ng laban na ito, sigurado akong isa na siyang nangungunang 4-star God of War kahit papaano. Tama. Hindi magagawang paalisin ng isang ordinaryong 4-star God of War ang atake ni Rafi ng ganoon kadali. Nakatitig ang mga mata ng karamihan kay Jude habang pabalik ito sa kanyang upuan sa tabi ni Alvin. Mukhang malapit si Jude kay Alvin. Tama. Magkasama na sila simula pa noong nagsimula ang labanan ng mga henyo. Alvin, Jude, Sydney, at Lizardo. Ang grupong iyon ay puno ng napakapangit na talento. Tulad ng kasabihan, ang mga ibong magkakatulad ang balahibo ay sama-samang nagkukumpulan. Matapos manalo si Jude sa kanyang unang laban, mas lalong nakakuha ng atensyon si Alvin at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Chanyu, Troy, at John Rick ang pressure na makaupo kasama ang apat na mahuhusay na henyo habang nagbubulungan ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na rin ang unang laban sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Bukod kina Alvin, Lizardo, Jude, at Sydney, mayroon pang ilan pang mga batang henyo na mahusay na nagpakita ng galing. Kabilang sa kanila si Glide, isang cultivator na walang sekta mula sa Boundless Heaven na nagpamangha sa mga manunood sa kanyang laban. Pagkatapos, nariyan si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ni Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Gayunpaman, ang tunay na lakas ni Declan ay hindi pa natutukoy dahil ang kanyang kalaban ay mas mahina kaysa sa kanya. Sa kasalukuyan, sina Glide at Sydney lamang ang nagpakita ng lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War dahil sa taglay ng kanilang mga kalaban ang lakas ng isang 4-star God of War. Ang iba ay nagpakita lamang ng lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Hindi na kailangang sabihin, mas marami pang kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Itinago lang nila ang kanilang lakas. Ngayong natapos na ang unang laban sa ika-4 na round ng Battle of the Geniuses, sinabi ni Zukai, ang ikalawang laban sa ika-4 na round ay magaganap pagkatapos ng 3 araw. Bagamat maikli ang 3 araw, sapat na ang mga iyon para gumaling ang mga nasugatang batang henyo. Pagkatapos ng 3 araw, hindi na makapaghintay ang mga manunood sa pagsisimula ng ikalawang laban sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Mas lalo silang natuwa nang mapagtanto nilang marami sa mga natatanging kalahok ang hindi pa naipapakita ang kanilang buong lakas dahil karamihan sa kanila ay nakatalaga sa mas mahihinang kalaban hindi tulad ni Glide at Tang Sangpao. Sa kasamaang palad, hindi naging kapana-panabik ang mga laban noong ikalawang laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses.
Sa huli, ang 75 batang henyo na may katamtamang pagganap ay natanggal habang ang iba pang 75 natatanging batang henyo, kabilang si Alvin, ay patuloy na uusad. Mukhang balak ng Title Temple na itabi ang pinakamagaling sa huli. Mukhang sinusubukan nilang alamin ang lakas ng mga kalahok at piliin pinakamalakas na makakalaban sa huli. Sabi ni Chanyo. Oo nga. Tumango si Troy. Para sa ikatlong laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, hindi kinailangang lumaban kahit kanino sina Alvin, Lizardo, Jude, at Sydney. 3,484. Sa ikatlong laban ng ika-4 na yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, ang 75 kalahok na nakapasa sa ikalawang laban ay hindi na kinailangang lumahok sa ikatlong laban. Ang natitirang 225 kalahok ay maglalaban-laban para sa natitirang 25 pwesto. Nangangahulugan ito na humigit kumulang 10% lamang ng mga kalahok ang makakaabante. Kaya naman, mas mahaba ang ikatlong laban kumpara sa una at pangalawang laban. Bukod dito, may ilang kalahok sa 225 kalahok na hindi mas mahina kaysa sa ilan sa 75 kalahok na hindi nakapasok sa ikatlong laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Hindi rin gaanong kapana-panabik ang ikatlong laban sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Kaya naman, hindi nagtagal at marami sa mga Heavenly Emperor ang nagsimulang umalis sa lugar. Nang makita iyon, maraming mga batang henyo ang sumunod din at umalis. Sina Berting at Finian, ang emperador ng langit ng purong langit at ang hukburin ng mga henyo sa labanan ng mga Devata Realm ay umalis na rin. Sa kabaligtaran, wala ni isa man sa mga taga-Title Temple ang umalis. Gaano man ka-boring ang mga laban, ang Title Temple pa rin ay gawa ng kaganapan. Ang mga taga-Title Temple branch ay maaaring parusahan pa ng pangunahing Title Temple dahil sa pag-alis. Nang makita ito, sinabi ni Sydney kina Alvin, Lizardo, at Jude. Nakakabagot ang mga laban. Bumalik na tayo para mag-cultivate. Babalik tayo kapag natapos na ang laban o kapag kailangan na tayo rito. Walang pagtutol sina Alvin, Lizardo, at Jude. Bago sila umalis kasama si Sydney, hiniling nila kay Chanyo at sa iba pa na tawagin sila pagkatapos ng ikatlong laban. Bagamat hindi nila kailangang lumahok sa ikatlong laban, kailangan pa rin nilang magpresenta para sa ika-4 na laban. Hindi umalis sina Chanyo, Troy, at John Rick. Bagamat nakakabagot ang mga laban ni na Alvin, Sydney, Lizardo, at Jude, interesado naman ang tatlo. Tutal, ang mga lumaban sa ikatlong laban ay natural na mas malakas kaysa sa mga nasa unang dalawang laban. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga laban, maaaring may matutunan sila. Kaya, paano nila bibitawan ang ganitong magandang pagkakataon at aalis? Karamihan sa mga batang henyo na umalis sa lugar ay bahagi ng 75 kalahok na nakapasok sa ika-4 na round. Sa katunayan, sa 75 kalahok, 20 o 30 lamang sa kanila ang natira. Magkikita tayo mamaya, sabi ni Alvin sa iba bago sila bumalik sa kani-kanilang mga bahay na gawa sa kahoy. Pagpasok sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, humiga si Alvin sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata upang magnilay-nilay. Hawak niya sa kanyang kamay ang kataas-taasang kapangyarihan ng harian. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. Bagamat hindi kinakailangan para sa mga celestial na matulog, madali silang makatulog sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang mga pandama mula sa mundo. Hindi na kailangang sabihin, hindi tulad ng ilang mga tao na maaaring matulog kahit sa panahon ng lindol, ang kanilang kapaligiran ay kailangang maging tahimik dahil ang pinakamaliit na ingay ay maaaring magpagising sa kanila. Di nagtagal pagkatapos niyang makatulog, pumasok siya sa isang panaginip kung saan siya ay nasa isang lugar ng kawalan maliban sa isang figure na naghahayag ng lalim ng batas ng kalawakan. Pagkalipas ng ilang panahon, natuklasan ni Alvin na wala na siya sa kawalan. Nakita na niya ngayon ang figure na nakatayo ng hindi gumagalaw sa tila walang katapusang hanay ng bundok. Ang daw ng kahusayan. Pagkatapos, pinanood ni Alvin habang iniunat ng figure ang kanyang dalawang braso. Kasunod nito, ang espasyo sa paligid ng figure ay nagsimulang mag-iba at mag-alon-alon. Sa simula, ito ay espasyo lamang na malapit sa figure.
Gayunpaman, unti-unti itong kumalat sa kalangitan sa itaas at sa lupa sa ibaba. Boom! Sa sandaling dumampi sa lupa ang nakapangangilabot na puwersang pumipilipit sa espasyo, agad na gumuho ang bundok na kinatatayuan ng Pigire, at naging mga durog na bato at kalat. Nang dumampi ito sa mga ulap sa kalangitan, naglaho rin ang mga ito. Napakalawak ng sakop ng kanyang mastery daw. Ang akin ay sumasaklaw lamang sa radius na 5 metro, naisip ni Alvin sa sarili. Ang territory profundity mula sa batas ng kalawakan ay katulad ng mastery daw ni Alvin. Gayunpaman, ang lakas ng opens iba nito ay hindi maihahambing sa mastery daw. Ang taong gumamit ng mastery daw ng batas ng kalawakan ay isang Diyos sa partikular na espasyong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na ang Pigire ay nagsimulang gumalaw muli. Sa pagkakataong ito, isang espada ang lumitaw sa kamay nito bago ito nagsimulang magpakita ng iba't ibang kamangha-manghang galaw kasama ang batas ng kalawakan. Habang patuloy na nanonood si Alvin, unti-unting lumaki ang pakiramdam na parang may mali sa kanyang puso nang makita niyang ang mga teknik sa paggamit ng espada ng Pigire ay bahagyang kahawig ng destructive sword daw ng kanyang Panginoon. Naguluhan siya na tila alam ng Pigire ang kanyang nalalaman. Ang pakiramdam na parang may mali ay napakalakas kaya't mabilis na natigilan si Alvin. Pagkatapos, dali-dali niyang inilabas ang formation compass para makausap niya ang world-cleansing divine water sa kanyang little world. Sister Water, may kakaiba sa kabanalan ng Supreme Powerhouse. Tila naiintindihan nito ang aking sword daw. Sabi ni Alvin bago ikinwento ang nakita niya sa kanyang panaginip. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na napansin niya ang ganoong bagay, ngunit hindi pa ito naging ganito kaalata noon. Hindi na niya mapigilan ang kanyang kuryosidad kaya nagpa siyang kausapin ang world-cleansing divine water na siyang pinakamaalam sa 4 na banal na elemento. Normal lang yan. Hindi nagulat ang world-cleansing divine water sa mga salita ni Alvin. Ang Supreme Powerhouse Divinity ay isang napakahalagang kayamanan. Lumilitaw ito kapag ang isang Supreme Powerhouse ay nawawala. Hindi lamang ito makakatulong sa isang tao na mapalalim ang pag-unawa sa batas, kundi mayroon din itong maliit na bakas ng kalooban ng isang Supreme Powerhouse. Bagamat mayroon itong bakas ng kalooban mula sa isang Supreme Powerhouse, hindi ito isang buhay na bagay. Ang mga kilos nito ay likas. Ang pag-aaral ng iyong sword daw ay maaaring ituring na isang halimbawa. Instinctive din itong patuloy na mauunawaan ang iyong Dao, na makakatulong sa iyo. Tutal, kahit na ito ay kabanalan at kalooban lamang ng isang Supreme Powerhouse, kabilang pa rin sila sa isang Supreme Powerhouse, isang tugatog ng pag-iral. Sa makatuwid, ang kakayahan nitong pinuhin ang iyong Dao ay hihijitin ang sa iyo kahit na ang Supreme Powerhouse ay hindi bumuo at nakaunawa sa gayong Dao noong siya ay nabubuhay pa. Tutal, lahat ng Dao ay may iisang ugat. Paliwanag ng World Cleans Divine Water, nilinaw ang kalituhan ni Alvin. Tumango si Alvin. Lumalabas na ang kabanalan ng kataas-taasang powerhouse ay mayroon pa ring bakas ng kalooban mula sa kataas-taasang powerhouse na namatay. Kasunod nito, tiningnan ni Alvin ang kanyang pamilya at mga kaibigan at natuklasan niyang lahat sila ay malalim na nasa kanilang cultivation. Dahil doon, pinutol niya muli ang koneksyon ng kanyang little world sa labas ng mundo bago siya natulog muli. Tutal, ang Pigire sa kanyang panaginip ay isang mahusay na guro. Bagamat medyo mahaba ang ikatlong laban sa ika-4 na yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, natapos pa rin ito sa loob ng isang buwan matapos mapili ang 25 sa 225 kalahok upang magpatuloy sa susunod na laban. Alvin, ang ika-4 na laban sa ika-4 na yugto ng labanan ng mga henyo ay magsisimula sa loob ng 3 araw. Katulad ng mga nakaraang round, ang mga matatalo ay magkakaroon ng 10 pagkakataon na hamanin ang mga nakarating. Nang marinig ang mensahe ni Chanyo, nagising si Alvin. Sa sumunod na 3 araw, hindi siya nakatulog. Sa halip, nag-cultivate siya upang pakalmayan ang hindi mapakali na celestial origin energy sa kanyang katawan. Tutal, sa tuwing natutulog siya at nauunawaan ang batas ng kalawakan gamit ang kabanalan ng Supreme Powerhouse, ang kanyang celestial origin energy ay kusang umiikot. Sa huli, kalahating araw lang ang inabot niya para pakalmayan ang kanyang celestial origin energy.
Nag-cultivate si Alvin at sabay na naisip, kailangan kong mauna sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Kailangan kong makuha ang Exploding Element Celestial Fruit. Gamit ang Exploding Element Celestial Fruit, makakapag-ipon ako ng ilang dekada ng cultivation para maging isang 10-direction Celestial Emperor. Bagamat si Alvin ay isa ng 9 na palasyo na Celestial Emperor, na isang yugto lamang ang mas mababa sa isang 10 direksyon na Celestial Emperor, mahirap umunlad sa yugtong ito. Ang pagiging isang 10 direksyon na Celestial mula sa isang 9 na palasyo na Celestial Emperor ay mas mahirap kumpara sa isang pangunahing Celestial Emperor na nagiging isang 6 combo na Celestial Emperor o isang 7 stars na Celestial Emperor. Kahit para sa isang taong may mga talentong lumalaban sa langit na nagtataglay ng maraming cultivation resources at superior na cultivation tulad ni Alvin, hindi ito madaling gawain na malampasan. Kadalasan, kahit ang mga henyo ay aabutin ng ilang daang taon kahit papaano upang maging isang 10 direksyon na Celestial Emperor mula sa isang 9 na palasyo na Celestial Emperor. Sa mga kalahok sa labanan ng mga henyo, ang pinakamalakas sa ngayon ay may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Nangangahulugan ito na ang kanilang cultivation base ay ang pinakamaraming bilang ng isang 9 Palaces Celestial Emperor. Sa kasaysayan ng lahat ng Devata Realms, kakaunti ang naging 10 Direction Celestial Emperors bago ang edad na 1,000. Ang mga nakagawa ng ganitong gawa ay walang god ang nakaubos ng Exploding Element Celestial Fruits o iba pang Celestial Fruits na may katulad na epekto. Mayroong 81 Devata Realms, kung tutuusin. Siyempre lang na mayroon pang ibang Celestial Fruits na may mga epekto tulad ng Exploding Element Celestial Fruit. Pagkatapos ng 3 araw, nagpadala ng mensahe si Alvin kay Lizardo bago umalis sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Dahil nakipag-ugnayan si Lizardo sa kanya, alam niyang nasa bahay pa rin niya si Lizardo. Pagkaalis ni Lizardo sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, sinabi niya, nawala sa isip ko ang oras habang naglilinang at nakalimutan kong magsisimula na pala ang ika-4 na laban ngayon. Tara na. Nakangiting sabi ni Alvin. Pagkatapos, habang naglalakad ang dalawa papunta sa lugar, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang malakas na iniisip ko kung gaano karaming hamon ang matatanggap natin sa pagkakataong ito. 3,485. Sa huling laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, mayroong 100 kalahok na maaaring hamanin. 75 sa 100 kalahok ay ang mga kwalipikado sa ikalawang laban tulad ni Alvin. Ang natitirang 25 sa 100 kalahok ay ang mga nakapasok sa ikatlong laban. Ang mga kalahok na natalo sa mga nakaraang laban sa ika-4 na round ay bibigyan ng 10 pagkakataon na magbigay ng mga hamon. Batay dito, magkakaroon ng humigit kumulang 1,000 laban kung walang susuko o kung gagamitin ng lahat ng kanilang 10 pagkakataon. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi lahat ay sasayangin ang lahat ng 10 pagkakataon. Ang mga tunay na makapangyarihan ay karaniwang makakasiguro ng pwesto upang makapasok sa susunod na round pagkatapos ng 1 o 2 hamon. Tanging ang mga mahihina lamang ang karaniwang sasayangin ang lahat ng 10 pagkakataon. Dahil medyo interesante ang huling laban sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, bukod sa mga batang henyo, naroon din ang mga Heavenly Emperor sa lugar. Kung tungkol naman sa mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple, hindi man lang sila umalis noong nakakabagot na ikatlong laban. Siyempre, naroon din sila sa huling laban. Si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay lumitaw sa ere. Tiningnan niya sandali ang mga batang henyo bago niya sinabi sa mahinahong tono, ang huling laban para sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses ay magsisimula ngayon. Ang mga huling kalahok ay uusad sa susunod na round. Dahil sigurado akong pamilyar kayong lahat sa mga patakaran, hindi ko na ito uulitin. Ang mga natalo sa mga naunang laban ng ika-4 na round ay haamon sa 100 kalahok na kwalipikado hanggang ngayon. Bukod doon, na-update na rin ang listahan ng mga kalahok at ang kanilang mga description. Maaari nyo itong tingnan. Pagkatapos magsalita ni Zukai, isang listahan ng mga pangalan ang lumitaw sa itaas niya. Instikong tumangala ang mga tao.
Madaling natagpuan ni Alvin ang kanyang pangalan at natuklasan niyang ibang-iba na ang kanyang description ngayon kumpara dati. Mababasa rito, Alvin. Ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Sa ngayon, naipakita na niya ang lakas ng isang nangungunang 3-star God of War. Kung kaya niyang gumamit ng double-fused profundity, ang lakas niya ay magiging kasing lakas ng isang 4-star God of War. Lohikal ang kanilang pangangatwiran batay sa aking ipinakita, tumango si Alvin sa loob-loob. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga paglalarawan ni Jude, Sydney, at Lizardo. Ang paglalarawan ni Jude ay nabasa. Si Jude mula sa Windprop Heaven. Hindi alam ang pinagmulan. Ang lakas na ipinakita niya sa ngayon ay nagpapahiwatig na kahit papaano ay kasing lakas siya ng isang 4-star God of War. Ang paglalarawan ni Sydney ay ang mga sumusunod. Nakumpirma na si Sydney ay may lakas na kahit papaano ay kasing lakas ng isang 5-star God of War. Hindi alam ang kanyang pinagmulan. Panghuli, ang paglalarawan ni Lizardo ay ang mga sumusunod. Si Lizardo. Isang disipulo ng Thousand Tribulation Sword Sect sa Jade Emperor Heaven. Nagkaroon siya ng isang tagumpay kamakailan at nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War. Matapos basahin ang mga description, binigyan ni Sydney si Alvin ng thumbs up at sinabing, Alvin, itinago mo ang iyong lakas ng pinakamahusay sa aming apat. Sa pangkalahatan, tanging ang mga tuso lamang ang nakakapagtago ng kanilang lakas ng ganito ka-Jose. Sydney, siguradong tiwala ka sa lakas mo, di ba? Sabi ni Alvin habang nakatingin kay Sydney mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang maliit na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Agad na nanginig si Sydney nang makita ang ngiti sa mukha ni Alvin. Dali-dali niyang sinabi, hindi, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Sa loob-loob ni Sydney, napaisip siya, talaga bang sapat ang lakas ni Alvin para talunin ako? Si Lizardo na nakatingin pa rin sa listahan ng mga pangalan sa itaas ni Zukay ay nagsabi, maraming kalahok ang may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Nang marinig ang mga salita ni Lizardo, muling tiningnan ni Alvin ang listahan ng mga pangalan. Sa katunayan, mahigit 20 kalahok ang mga ito na pinaghihinalaang mas malakas o mas malakas pa sa isang 4-star God of War. Mukhang nahihirapan ang mga kalahok na itago ang kanilang lakas habang nagpapatuloy ang kompetisyon. Sabi ni Alvin habang tinitingnan ang mga pangalan ng halos 30 kalahok na kasing lakas o mas malakas pa sa isang 4-star God of War. Bihirang harmony ng mga tao ang mga kalahok na may lakas na maihahambing o mas malakas pa sa isang 4-star God of War. Ang mga may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War ay kadalasang nakakarating sa top 30, sabi ni Chanyo. Tulad nga ng sinabi ni Chanyo. Karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na harmonin ang mga kumpirmadong may lakas na maihahambing o mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War. Natural lamang na harmonin nila ang mga mas mahina. Hindi makatuwiran para sa kanila na harmonin ang mga mas malakas o magdudulot ng mas mataas na kahirapan. Nakangiting sabi ni Sydney, Alvin, sa palagay ko ay walang haamon sa ating tatlo. Gayunpaman, may kutob akong may haamon sa iyo. Sino ang mag-aakala kung siniraan ni Sydney si Alvin, ngunit may isang taong talagang humamon kay Alvin pagkatapos. Ako, si Orland, ay gustong hamanin si Alvin. Ang binatang nakaberdeng damit na humamon kay Alvin ay may katamtamang pangangatawan. Sa kabila ng kanyang ordinaryong anyo, ang kanyang mga mata ay pambihirang kumikinang at tumatagos. Mga gininto ang sinag ng espada na singnipis ng mga karayom ang nakapalibot sa kanya habang nakatayo siya sa battle ring. Bukod doon, isang malaking translucent na gininto ang sinag ng espada ang makikita rin sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Orland yan. Isa rin siyang batang henyo mula sa ating Solitary Destructive Heaven. Sabi ni Troy na may nagniningning na mga mata, kasing lakas siya ng isang 3-star God of War, at medyo sikat siya sa Solitary Destructive Heaven. Isa rin siyang Sword Celestial. Sandali na tumigil si Troy na parang may naalala. Pagkatapos, sinabi niya, nabalitaan ko na minsang lumuhad si Orland sa labas ng mga pintuan ng Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven sa loob ng isang buwan, umaasang tatanggapin siya ng ating Panginoong Heavenly Emperor bilang isang disipulo.
Sayang, hindi siya tinugunan ng ating Panginoong Heavenly Emperor kaya umalis siya pagkatapos lumuhad ng 1 buwan. Pagkatapos noon, parang nahuhumaling, hinamon niya ang mga henyo na wala pang 1,000 taong gulang sa solitary destructive heaven at hindi pa natatalo. Mga 100 taon na ang nakalilipas, pinaghihinalaan na siyang kasing lakas ng isang 3-star God of War. Nang panahong iyon, bumalik siya sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven at lumuhad ng 3 buwan, nagmamakaawa sa ating Panginoong Heavenly Emperor na tanggapin siya bilang isang disipulo. Sa kasamaang palad, tulad ng dati, hindi siya tinugunan ng ating Panginoong Heavenly Emperor. Sa puntong ito, sandaling tumigil si Troy habang tinitingnan si Alvin ng may kahulugan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, gayunpaman, hindi siya umalis ng tahimik tulad ng unang beses. Nagsimula siyang magdulot ng kaguluhan sa labas ng palasyo ng langit. Kinwestiyon niya kung bakit tumanggi ang ating Panginoong Emperador sa langit na tanggapin siya at ipinagmalaki na kaya niyang talunin o patayin ang tanging tunay na disipulo ng ating Panginoong Emperador sa langit sa isang galaw lamang. Sigurado akong ganoon siya kay tiwala dahil alam niyang 300 taon kang mas bata sa kanya. Sa kabuuan, ang kaguluhang dulot niya ay nakasentro sa kung paano nagkamali ang ating Panginoong Emperador sa langit na tanggapin ka bilang kanyang tunay na disipulo. Natural, mas mataktika siya sa kanyang mga salita. Ah, ganun ba? Tumaas ang kilay ni Alvin. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nakaramdam siya ng puot mula kay Orland. Swoosh! Kasunod nito, umalis si Alvin sa kanyang upuan at lumitaw sa battle ring sa isang kisap-mata lamang. Tumingin siya kay Orland at mahinahong sinabi, maaari ka nang umatake ngayon. Hindi agad umatake si Orland. Sa halip, sinuri niya si Alvin bago nagtanong sa malalim na boses, Alvin, alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para sa sandaling ito? Umiling si Alvin at sinabing, hindi ko alam at hindi rin ako interesado na malaman. Kasabay nito, sa wakas ay naramdaman ng mga nanunood ang tensyon sa pagitan nina Orland at Alvin. Hoy, may sama ba ng loob si Orland kay Alvin? Ang paraan ng tingin niya kay Alvin ay parang sabik na siyang kainin si Alvin ng buhay. Napansin mo rin ba yon? Siguradong may alitan sila. Pumunta ako rito kasama si Orland at ang mga tao mula sa Title Temple sa Solitary Destructive Heaven. Medyo sikat si Orland sa Solitary Destructive Heaven. Gayunpaman, dapat ito ang unang beses na makakaharap niya si Alvin. Sa palagay ko ay walang anumang alitan sa pagitan nila. Walang puot. Paano nangyari iyon? Hoy, maaaring hindi mo pa naririnig ang tungkol dito, ngunit 2 beses na nagmakaawa si Orland kay Heavenly Emperor Berting na tanggapin siya bilang isang disipulo. Lumuhad pa nga siya sa labas ng mga pintuan ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang mga talakayan, natuklasan sa wakas ng karamihan sa mga batang henyo ang dahilan tensyon sa pagitan nina Orland at Alvin. Lumalabas na nagseselos at nagdamdam si Orland dahil tumanggi si Berting na tanggapin siya at sa halip ay tinanggap si Alvin bilang isang tunay na disipulo. Alvin. Tinitigan ni Orland si Alvin na may mga matang nag-aalab sa puot. Ngayon, ipapakita ko sa ating Panginoong Emperador sa langit kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa niya sa pagtanggap sa iyo bilang kanyang tunay na disipulo. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kakawalang kapangyarihan kapag nakaharap mo ako. Pagkatapos magsalita ni Orland, isang gininto ang liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, maraming maliliit na gininto ang sinag ng espada ang nakitang nakapalibot sa isang malaking gininto ang espada. Ngumiti lamang si Alvin nang walang pakialam. Sige, hihintayin ko ang pag-atake mo. Sa sandaling ito, si Finian, ang emperador ng langit ng purong langit, ay humajejek bago sinabing, kapatid na Feng, ang iyong disipulo ay tunay na hindi nababagabag ng lahat ng bagay. Bahagyang ngumiti si Berting bilang tugon. Mainit ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin. Hindi man lang siya sumulyap sa direksyon ni Orland. Alvin, talunin kita sa 10 galaw. Sigaw ni Orland bago siya sumugod patungo kay Alvin na parang espada. Kasabay nito, umulan ng mga sinag ng espada si Alvin.
Lahat sila ay pinalakas ng mga lalim, kabilang ang mga fused DPTs, mula sa batas ng metal. Swoosh! 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 Ang mga sinag ng espada ay kumalat na parang isang malaking alon habang ang matatalim na tunog ng sigaw ng espada ay umalingaw-ngaw sa hangin. Pakilagay ang pagsasalin. 3,486. Nang umatake si Orland, ang buong battle ring ay naliwanagan ng isang ginintoang liwanag. Habang tumatalsik ang mga sinag ng espada, ang tunog ng pagkapunit ng kawalan ay naririnig sa gitna ng mga sigaw ng espada. Ang lakas na ipinakita ni Orland ay naging dahilan upang itaas ang kilay ni Alvin. Malinaw, batay sa ataking ito pa lamang, na si Orland ay mas malakas kaysa sa isang 3-star God of War. Si Orland ay kasing lakas ng isang 4-star God of War. Kasabay nito, nagsimulang mag-usap ang mga tao nang makita nila ang lakas ng atake ni Orland. Mas malakas si Orland kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, hindi na nakakagulat dahil 100 taon na ang nakalipas mula nang makumpirma na kasing lakas siya ng isang 3-star God of War. Taglay niya ang lakas ng isang 4-star God of War kahit wala pang 1,000 taong gulang. Hindi hihigit sa 30 o 40 taong katulad niya kahit na isaalang-alang natin ang lahat ng Devata Realms. Sa aking palagay, 70% ng mga Heavenly Emperor ay malugod siyang tatanggapin bilang isang tunay na disipulo. Kung isasaalang-alang kung gaano kahanga-hanga si Heavenly Emperor Berting, tiyak na hindi siya bahagi ng 70% na iyon. Akala ko kasing lakas lang siya ng isang 3-star God of War. Kung ganoon, tiyak na hindi siya makakalaban ni Alvin. Maliban na lang kung si Alvin ay kasing lakas din ng isang 4-star God of War, mahihirapan si Alvin na talunin siya. Batay sa lakas na ipinakita ni Alvin sa ngayon, hinulaan ng Title Temple na ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa isang nangungunang 3-star God of War. Isinalang-alang lamang nila ang katotohanan na siya ay bumubuo ng 2 mula sa 4 na daos ng langit at lupa at hindi isinaalang-alang kung naunawaan niya ang anumang fused profundities. Tutal, hindi pa niya na ipapakita ang karamihan sa kanyang batas ng kalawakan. Masyadong magarbo. Casual na ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, nagpadala ng isang pagsabog ng Celestial Origin Energy na pinalakas ng batas ng kalawakan upang iwasan ang atake ni Orland. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Celestial Origin Energy ni Alvin ay naging ilang kulay abong sinag ng espada. Swoosh! 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 Ang mga sinag ng espada ay naglayag palabas, na tila nag-iiwan ng mga luha sa kawalan. Nang makita ito, maraming tao ang nagulat. Madali para sa mga Celestial na magbutas sa kalawakan sa mga makamundong kaharian. Gayunpaman, ang kalawakan sa Devata Realms ay mas matatag. Kung tungkol sa pagbutas ng isang wastong butas sa kalawakan, kahit ang mga makapangyarihang may titulong Celestial Emperor ay halos hindi kayang gawin ang ganoong gawain. Tanging ang mga nakamit na ang pagka-Diyos ang may kakayahang gawin iyon. Sa kabilang banda, hindi naman bihira ang maliliit na bitek at punit sa kawalan. Ang mga makapangyarihang may titulong Celestial Emperor ay karaniwang nag-iiwan ng mga bitek at punit sa kawalan kapag nagpakawala sila ng isang partikular na malakas na atake. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natunton na ng ilang matatalinong batang henyo ang atake ni Alvin. Hindi nag-iwan ng luha ang kanyang atake. Dapat ay dahil ito sa cross-dimensional/profundity na pinagsama sa isa pang lalim. Ang cross-dimensional/profundity ay pinagsanib na ng isa pang lalim. Nangangahulugan ito na ang pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan ay medyo malalim. Marami sa kanila ang humanga sa lakas ni Alvin. Sa oras na ito, ang kulay abong sinag ng espada ni Alvin ay nakarating na malapit sa ginintoang sinag ng espada ni Orland. Ang mapurol at abuhing sinag ng espada ni Alvin ay mukhang hindi kahanga-hanga kung ikukumpara sa maliwanag at nakasisilaw na ginintoang sinag ng espada ni Orland na nagniningning na kasing liwanag ng araw. Swoosh! 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 Lahat ay nanood ng may matinding atensyon habang si Alvin ay nagsimulang kumislap sa paligid ni Orland, nag-iwan ng mga imahe sa kanyang likuran nang ang kanyang abuhing sinag ng espada ay malapit ng bumangga sa mga ginintoang sinag ng espada ni Orland. Sa sandaling ito, ang espasyo sa paligid ni Orland ay nagsimulang mag-iba at mag-alon.
Ang espasyo sa paligid ay patuloy na lumiliit na parang sinusubukan siyang bitagin. Hindi lang iyon, kundi ang mga ginintoang sinag ng espada ni Orland ay nakukulong din sa ganitong paraan. Para bang isang di nakikitang kamay ang dahan-daang pumipisil kay Orland at sa kanyang ginintoang sinag ng espada. Kalaunan, nakulong si Orland sa isang malakubo na espasyo. Ang tanging dahilan kung bakit nalaman ng mga nakasaksi na nakulong siya sa isang malakubo na espasyo ay dahil sa liwanag mula sa ginintoang liwanag sa kanyang katawan. Maya-maya pa, may sumigaw, ito ang batas ng pagpipigil sa kalaliman ng kalawakan. Matagumpay niyang napigilan si Orland. Paano ganoon kadali para sa kanya napigilan si Orland na kasing lakas ng isang 4-star God of War? Sa sandaling ito, si Orland, na nakulong sa malakubo na espasyo, ay napangisi. Napaka-inosente. Sa tingin mo ba talaga ay kaya akong pigilan ng iyong restraining profundity? Wasak. Ang ginintoang sinag ng espada sa paligid ni Orland ay lalong tumindi pagkasabi niya. Maaari mong subukang kumawala, sabi ni Alvin. Pagkatapos, nag-teleport siya malapit sa malakubo na espasyo at ginamit ang kanyang mastery daw upang kontrolin ang espasyo sa loob ng 5 metrong radius. Mahigit kalahati ng lugar na nasa ilalim ng epekto ng restraining profundity ay nasa ilalim na niya ngayon ng kontrol. Para naman sa lugar na wala sa kanyang kontrol, ipinadala niya roon ang kanyang abuhing sinag ng espada. Swoosh! Bang! Kasabay nito, inatake ni Orland ang espasyong pumipigil sa kanya gamit ang kanyang ginintoang sinag ng espada. Ang ginintoang sinag ng espada na tila kayang sirain ang lahat ay tumama sa kawalan na nagdulot ng mga tunog ng pagsabog na umalingaw-ngaw sa lugar. Gayunpaman, ang lugar na nasa ilalim ng kontrol ni Alvin ay nanatiling hindi naapektuhan. Nang makita ito, itinoon ni Orland ang kanyang atensyon sa lugar na wala sa ilalim ng kontrol ni Alvin. Bahagyang tuwa ang makikita sa kanyang mukha nang maisip niyang nakahanap na siya ng puwang. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, madaling sinira ng mga kulay abong sinag ng espada ang kanyang ginintoang sinag ng espada bago ito lumipad patungo sa kanya, na nag-iwan ng mga hiwa sa kanyang katawan. Nang maramdaman ni Orland ang matinding sakit mula sa kanyang katawan, napasigaw siya sa takot. Parang 10,000 punyal ang tumutusok sa kanyang katawan sa sandaling ito. Kaya niya pa ring tiisin ang sakit. Bang! Binitawan ni Alvin ang kanyang kontrol sa kalawakan at ginamit ang natitirang enerhiya upang bumuo ng isang bola ng enerhiya na naglalaman ng espasyong enerhiya. Ang bola ng enerhiya ay lumapag ng diretso sa dibdib ni Orland na nagpalipad sa kanya pabalik. Dumura si Orland ng dugo bago siya bumagsak sa lupa. Ganoon na lang, si Orland na kasing lakas ng isang 4-star God of War ay natalo. Hindi lamang siya natalo, kundi lubusan pa siyang natalo. Mula simula hanggang katapusan, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makalapit kay Alvin, na siyang may kontrol at nakikipaglaro sa kanya. Huminga ng malalim ang mga tao nang makita nila ang resulta ng laban. Wala sa kanila ang inaasahan ito. Natalo ba ni Alvin si Orland ng napakadali? Sus Mariosep. Kahit si Lizardo ay makakalaban lang hanggang tabla kay Orland. Akala ko napakagaling ni Lizardo. Nakakagulat kung si Alvin ay kasing talentado rin ni Lizardo. Hindi ko inaasahan na si Alvin ay magiging mas matalino at makapangyarihan pa kay Lizardo. Isa siyang tunay na talento na hindi kayang tapatan. Talagang hindi siya kayang tapatan ni Lizardo. Hindi lamang binuo ni Alvin ang 2 sa 4 na daw ng langit at lupa, kundi mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa batas ng kalawakan. Maraming tao ang nagulat sa lakas na ipinakita ni Alvin. Lahat sila ay agad na lumingon kay Berting habang uusap sila. Hindi nakapagtataka na tinanggap lang ng maalamat na emperador ng langit na si Berting si Alvin bilang kanyang tunay na disipulo at tuluyang binaliwala si Orland. Magkaiba ang antas nina Alvin at Orland. Si Orland ay mas matanda ng halos 300 taon kaysa kay Alvin, ngunit mas mahina siya ng husto kaysa kay Alvin. Hindi nakakapagtaka na tinanggihan siya ng emperador ng langit na si Berting. Tunay na kahanga-hanga ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Hindi lamang siya napakalakas, kundi ang kanyang tunay na disipulo ay napakalakas din. Tila hindi lang swerte ang nagmana kay Alvin ng pamana ni Heavenly Emperor Berting sa makamundong kaharian.
Noon, marami ang nag-iisip na si Berting ay masyadong pabaya sa pagtanggap sa kanyang tunay na disipulo. Ngayon, pagkatapos ng pagtatanghal ni Alvin noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms, inakala ng lahat na siya ay napakatalino at may kakayahang pumili ng mga talento. Hindi ako nabibigong sorpresahin ni Alvin tuwing lumalaban siya. Iniisip ko kung natalo ba siya noong laban na ito o kung itinatago pa rin niya ang kanyang lakas. Kung itinatago pa rin niya ang lakas niya, hindi ba't ibig sabihin noon ay kasing lakas na siya ng isang nangungunang 5-star God of War o ng 6-star God of War? Isang Diyos ng digmaang may 6 na bituin. Imposible. Sa kasaysayan ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, na ginaganap kada 1,000 taon, bihirang may mga kalahok na kasing lakas ng isang Diyos ng digmaang may 6 na bituin. Marahil, ang ganitong kalahok ay lilito lamang minsan kada 10,000 taon. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, bumalik si Alvin sa kanyang upuan sa harap ni Sydney, Jianyu, Troy, at John Rick. Hindi nagulat sina Jude at Lizardo sa ipinakitang galing ni Alvin. Sa kanilang mga puso, si Alvin ay talagang makapangyarihan. Magugulat sana sila kung natalo siya kay Orland. Nagsimulang mag-usisa muli si Sydney. Alvin, ginawa mo ba ang lahat para sa iyo kanina? Tulad ng dati, sumulyap si Alvin kay Sydney at sinabing may misteryosong ngiti, ano? Kung sasabihin kong ginawa ko ang lahat kanina, magkakaroon ka ba ng kumpiyansa na hamanin ako? Si Sydney, na natalo ni Alvin, ay nahihiyang ngumiti. Kay, kalimutan mo na. Sa lakas na ipinakita mo sa ngayon, malamang na hanggang tabla lang ang kaya kong labanan sa'yo. 3,487. Hindi lamang nagulat ang mga batang henyo na madaling natalo ni Alvin ang isang taong kasing lakas ng 4-star God of War, kundi pati na rin ang mga Heavenly Emperor ng iba't ibang Devata Realms. Hindi nila inaasahan na ang isang taong mahigit 600 taong gulang lamang ay may kakayahang gumawa ng ganoong kagandang gawa. Dati, nang makalusot si Lizardo sa gitna ng isang labanan, nagulat na sila. Tutal, kakaunti lang ang mga cultivator na nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War sa edad na mahigit 600 taong gulang lamang. Sino ang mag-aakala na mas magiging kahanga-hanga pa si Alvin? Kaedad lang ni Lizardo si Alvin pero taglay niya ang lakas ng isang 5-star God of War, batay sa kung paano niya madaling natalo si Orland na kasing lakas ng isang 4-star God of War. Dahil dito, nalampasan ni Alvin si Lizardo. Si Finian, ang emperador ng langit na sinaunang langit, ay tumingin kay Berting at sinabing, kapatid na Feng, ang iyong disipulo ay tunay na isang hiyas. Bagamat ngumiti lamang si Berting bilang tugon, masasabi ng mga tao sa kanyang paligid, batay sa bakas ng kagalakan na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata, na hindi siya gaanong naapektuhan ng papuri ni Finian gaya ng inaakala niya. Sa palagay ko ay walang haamon sa atin ngayon, sabi ni Sydney habang umiiling. Sa kanilang apat, kahit ang pinakamahina ay may taglay na lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Lahat sila ay walang alinlangang magiging bahagi ng 100 kalahok na uusad sa susunod na round. Kaya, mayroon bang sino mang sapat na hanggal para hamanin sila? Hindi lamang ang mga humahamon ay walang pagkakataong manalo, kundi nanganganib din silang masugatan. Maging si Orland, na kasing lakas ng isang 4-star God of War, ay nasugatan sa kanyang laban kay Alvin. Kahit na may prominent grade celestial pills na galing sa Title Temple, aabutin pa rin ng ilang araw bago gumaling ang mga pinsala ni Orland. Gayunpaman, sa kanyang lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War, tiyak na makakaabante siya sa susunod na round kapag naka-recover na siya at nakahamon ng ibang tao. Sa katunayan, kahit nabigyan siya ng Title Temple ng pass para makaabante sa susunod na round, walang tot-utol dito. Pagkalipas ng 2 araw. Nakakabagot naman. Naiinip na bulong ni Sydney. Bagamat may ilang kalahok na nagpakita ng kahangahangang lakas sa huling laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, ang pinakamalakas sa kanila ay nagpakita lamang ng lakas na maihahambing sa isang nangungunang 3-star God of War. Kung tutuusin, walang nang ahas na hamanin ang mga kasing lakas o mas malakas pa sa isang 4-star God of War. Gayunpaman, ang mga malalakas na kalahok na iyon ay hindi pinayagang umalis kahit walang humamon sa kanila.
Ang kanilang presensya ay sa pilitin ng Title Temple. Kung hindi, ano ang mangyayari kung sakaling may magdesisyong hamanin sila? Habang naghihintay, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata upang maglinang sa pamamagitan ng pagpapakalat ng enerhiya sa kanyang katawan. Hindi na kailangang sabihin, hindi niya ginamit ang kataas-taasang kapangyarihan ng kaharian sa ganitong pampublikong lugar. Kahit na alam ng lahat na ang kanyang Panginoon, si Bert Ing, ay nakamit na ang pagka-Diyos, hindi na ito magiging mahalaga kapag nalaman ng mga tao na taglay niya ang kataas-taasang kapangyarihan ng kaharian. Lumipas ang ilang araw pa sa isang kisap mata. Malapit na sa katapusan ang huling laban ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses sa oras na ito. Karamihan sa mga humamon ay nagamit na rin ang kanilang 10 pagkakataon. Marami sa mga kalahok, iyong mga nakakuha na ng pwesto para makapasok sa susunod na round at iyong mga matagal nang natanggal, ay hindi na makapaghintay na matapos ang ika-4 na round. Lahat sila ay inaabangan ang ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Gayunpaman, marami ring kalahok na nasiyahan tulad ni Chanyu, Troy, at John Rick. Mas mahina pa ang tatlo kaysa sa mga natalo sa ika-4 na round, kaya naman, marami pa silang dapat matutunan mula sa lahat ng laban sa ika-4 na round. Sa wakas ay natapos na ang ika-4 na yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms pagkatapos ng ilang araw. Si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, na siyang namuno sa kaganapan, ay malakas na nag-anunsyo, ang 100 kalahok na matagumpay na nakarating sa susunod na round ay magkakaroon ng 1 buwan para magpagaling. Magkikita tayo rito pagkatapos ng 1 buwan para sa ika-5 round ng Battle of the Geniuses. Nang paalis na sina Alvin at ang iba pa, tinawag ni Sydney, pinigilan si Duan Ling sa pag-alis, Alvin. Nanatili rin sa likod sina Jude at Lizardo. Sa kabilang banda, sina Chanyu, Troy, at John Rick ay hindi nagpahuli. Alam nilang ang sasabihin ni Sydney ay malamang na walang kinalaman sa kanila. Tutal, ang kanilang lakas ay masyadong magkaiba. Anong problema? Tanong ni Lizardo. Sina Alvin at Jude ay tumingin kay Sydney na may naguguluhang mga ekspresyon din. Alam mo ba na may lugar na tinatawag na Primeval Cliff sa makalangit na palasyo ng Primeval Heaven? Tanong ni Sydney. Umiling ang tatlo. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng emperador ng langit ng purong langit na ang mga makakarating sa ika-5 round ay pinapayagang bumisita sa purong langaw, sabi ni Sydney nang may nagniningning na mga mata, ano sa palagay mo? Gusto mo bang sama-samang tuklasin ang lugar? Ano ang Primitive Cliff? Tanong ni Lizardo. Talaga? Wala pa sa inyo ang nakarinig tungkol sa Primeval Cliff. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Sydney ang tatlo. Pagkatapos, paliwanag niya, ang Primeval Cliff ay iniwan ng unang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven. Ayon sa alamat, siya ay naging isang supreme powerhouse. Gayunpaman, walang makakapagpatunay nito. Ang Primeval Cliff ay kung saan. Nakatitig si Sydney nang hindi makapaniwala. Ang Primeval Cliff ay naiwan ng unang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, ayon sa mga alamat, siya ay naging isang supreme powerhouse kalaunan. Siyempre, isa lamang itong alamat dahil walang nakakaalam ng katotohanan dahil nawala siya pagkatapos noon. Alinsunod dito, ang Primeval Cliff ang siyang pinag-iimbak niya ng pag-unawa sa mga batas ng iba't ibang powerhouse matapos niyang lumunin ang kanilang mga kaluluwa. Bagamat hindi ito kasing direkta ng Chamber of Laws ng Title Temple, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito sa atin. Ito ay lalong kapaki-pakinabang sa mga may mataas na kakayahan sa cultivation. May ganoong lugar pala rito. Napukaw ang interes ni Lizardo matapos marinig ang mga sinabi ni Sydney. Gayun din, sina Alvin at Jude ay interesado rin. Nasaan ang Primitive Cliff? Tanong ni Lizardo. Humagalpak ng tawa si Sydney bago sinabing, sumunod ka sa akin. Nagtanong na ako tungkol sa lokasyon. Bukod dito, nakita ko si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, at si Glyde na patungo rin sa direksyong iyon. Pinangunahan ni Sydney ang tatlo patungo sa kabilang panig ng palasyo ng langit ng sinaunang langit. Ang lugar na pinangunahan niya sila ay isang bulubundukin na kakaunti ang populasyon. Sa oras na ito, tanging isang elder at mga disipulo ng palasyo ng langit ng sinaunang langit na naka-duty ang makikita.
May isang elder at 10 disipulo na nagpapatrolya sa lugar bawat shift. Matapos pigilan ng matanda at ng mga disipulo ang mga binata at mapatunayan ang kanilang mga pagkakakilanlan, pinayagan silang dumaan. Kasunod nito, pinangunahan sila ni Sydney sa isang mataas ngunit nakatagong tuktok sa gitna ng mga ulap. Ang tuktok ay matayog na tumataas sa ibabaw ng mga ulap na parang isang napakalaking haligi na tumatagos sa kalangitan. Ang mga ulap na umiikot sa paligid ng tuktok ay sa katunayan ay hindi ordinaryong mga ulap. Malinaw na nilikha ang mga ito ng mga porma sayon. May isang grupo rin ng mga taong nagpapatrolya sa lugar na ito. Medyo mahigpit ang seguridad dito. Sa katunayan, lubos na pinahahalagahan ng lahat ng iba pang mga nakaraang Heavenly Emperors of the Primeval Heaven ang lugar na ito, sabi ni Sydney, hindi ko inaasahan na ang kasalukuyang Heavenly Emperor of the Primeval Heaven ay magiging ganito kabukas palad para payagan kaming makapasok sa lugar na ito. Gayunpaman, may narinig akong ilang tao na nagsasabing binayaran ng Title Temple ang Heavenly Emperor of the Primeval kapalit ng pagpayag sa amin na pumunta sa lugar na ito. Kung totoo iyon, dapat nating pasalamatan ang Title Temple para sa magandang pagkakataong ito. Ang Templo ng Titulo. Kumunat ang noo ni Alvin. Wala siyang gaanong pakikitungo sa Templo ng Titulo. Gayunpaman, batay sa mga salita ng kanyang Panginoon, hindi niya inakalang ang templo ng titulo ay magiging ganito kabuti o kabait. Tutal, inorganisa nila ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms para lang makarekrut sila ng mga batang henyo na sumama sa kanila. Nabalitaan pa nga niya na ang mga cultivator na walang sekta na may makapangyarihang pinagmulan ay banihag ng templo ng titulo. Gagamit ang templo ng titulo ng ilang lihim na pamamaraan upang magtanim ng sumpa sa katawan ng mga henyo, na pipilitin ang mga henyo na magtrabaho para sa kanila. Sa madaling salita, ang templo ng titulo ay hindi isang mabait na puwersa. Sa sandaling ito, pinahinto ng grupo ng mga taong nagpapatrolya sa lugar sina Alvin at ang iba pa. Kayo ba ang mga kalahok na uusad sa ikalimang round ng Battle of the Geniuses? Oo. Tumango si Sydney. Wangke, dalhin mo sila sa mga tao mula sa templo ng titulo. Isang elder mula sa palasyo ng langit ng sinaunang langit ang nag-utos sa isang disipulo na akayin si Alvin at ang iba pa patungo sa kabilang panig ng tuktok. Nang dumating si Alvin at ang iba pa, nakita nilang marami sa mga kalahok na kwalipikado para sa ikalimang round ay dumating na. Ares. Hindi nagtagal at nakita ni Alvin si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, kasama ang iba pa mula sa mga sangay ng Title Temple. Tila naramdaman ni Ares ang tingin ni Alvin. Lumingon siya, at nang mapunta ang tingin niya kay Alvin, isang bahid ng kasakiman ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.